Makibukas po tayo sa atin pong verse na pagbubulay-bulayan, i-meditate sa araw po na ito. Very familiar verse, actually ginawa po itong kanta, Lamentations 3:22-24. Ang sabi po sa verse, "The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him." Sa Tagalog po, mga kapatid, para lalo po nating manamnam at ma-meditate po, ito pong ganda, ito pong beauty ng verse po na ito. Sabi po sa Panaghoy 3:22 hanggang 24, dahil ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan, kaya hindi tayo tuluyang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Samahan po ninyo kami as we meditate on Your Word. Amin pong panalangin, mag-grasp po namin yung realities, yung truth, Panginoon, yung timeless truth na nakapaloob po dito, O God, at mai-apply po namin, Panginoon, sa amin pong present situations. Alam po namin, nasulat po ang mga bagay po na ito dahil po may gustong i-accomplish po ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin sa kasalukuyan, because Your Word is active and alive. Alam po namin, Panginoon, ito po ay napapakinabangan po namin, Panginoon, sa kapanahunan. It will encourage us, it will motivate us, it will rebuke us, it will change us, O God, for the better. Salamat po, ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Dumating na po ba kayo sa sitwasyon po na inyo pong buhay na parang nagpa-pile up yung mga problema? Meron po ba kayong sitwasyon na gano'n? Parang mas marami pa yung dumadating na problema kaysa doon sa natutugon na panalangin. Hello, church. Palagay ko po nakaka-experience na po tayo ng ganito. Of course, several times talaga pong ino-honor natin ang God kasi ang dami po niyang blessing. Pero meron din po mga moments in our lives, may mga season din na parang nagpa-pile up yung mga problema. Di po ba? Limbawa po, problema po sa sambahayan. Baka po may mga issue po tayo sa atin pong family. May issue po tayo sa atin pong anak. Okay? O may issue po ba kayo kay husband? Mukhang wala naman, ano, tahimik. O yung mga husband, baka may issue kayo sa inyong wife. Yung po bang dating yung Shopee, tapos kayo natin tiyempuhan. Di ba? Kayo lagi yung tagabayad. Kayo, madalas kasi yung mga, alam niyo yung mga kalalakihan, sila yung nasa garahe, sila yung laging naghihimas-himas ng motor, naghihimas-himas ng sasakyan. Kaya po, pag dumating na po si rider, kayo po talaga nahuhuli, kayo ang tagabayad. So may mga issue po tayo, may mga problema, baka may problema din po tayo sa atin po mga kapitbahay. At nagpe-pray na din naman po tayo mga kapatid. But when you pray, parang ang tingin po natin, no? Nothing changed. Walang masyadong pagbabagong nangyayari. This is exactly the situation of Jeremiah at yung po mga kababayan po niya sa Jerusalem. Kaya nga po ito ay tinawag po na Lamentations, Panaghoy. Kasi meron po talaga silang problema. The city was being destroyed. Kasi po, yan po ay napasok po ng pinakamalakas po nilang kalaban that time, ang Babylon. At yung pong kanila pong lugar sa Jerusalem ay nawasak. Okay? And actually, they were broken kasi yung pong sakit ng loob na yung pong kanila pong mga pamilya, yung pong iba pong member ng family po nila ay nadalang bihag po sa Babylon, lalo na po yung mga younger generation. So ang future parang so dark, parang wala na po silang gaanong aasahan po sa future po nila. So, and they were starving kasi nga po, wasak po yung lungsod eh. So, hindi po nila alam kung saan po sila magsisimula. So, yung kanila pong ekonomiya ay bagsak. So, sila po ay nagugutom, sila po ay nag-iikahos. So, hindi na po nila alam kung saan po magsisimula.
Di po ba may mga pagkakataon parang ganyan, no? Sa dami po ng problema, hindi po natin alam kung saan po tayo magsisimula. Hindi lamang po issue sa family, baka may problema din po tayo sa finances. May problema din po tayo sa health. Meron po ako nabasa, no? Sabi po, when you lose your money, you lose something. Tama po ba? Pag nawalan ka ng pera, medyo may nawala lang sa iyo. You lose something. But when you lose your health, alam po niyo, yan po ang mabigat. Seemingly, you lose everything. Pag nag-suffer po kayo sa health, kasi damay-damay na po yan eh. Pati po yung pera, pati po yung emosyon. Kaya po, you lose everything. Ang laki po na nawawala po sa atin. Ako po mga kapatid, tinitingnan ko po yung sarili ko, fresh na fresh pa. Nire-remind po ako ng aking mga anak. Sabi niya, malapit na, delikado ka sa bear months. Kasi po, ang nangyari po sa akin, puro bear months. So, alam po niya, buti na lang, sabi ko, mukhang half ng aking strength na wala na. Dati, ganun po kalakas, ganun po kasigasig, ganun po yung fire. Pero bigla po ako naapektuhan po ng sakit. Pero salamat po sa Panginoon kasi sabi ko, pwede pa rin naman mag-start, pwede pa rin mag-alaga, hindi pa late na late, hindi pa late na late para alagaan po ang sarili. So balikan po natin ang Jerusalem, the city was destroyed, the people were broken, and the future looked dark para po sa kanila. And right in the middle of that situation, mga kapatid, sa gitna ng kanila pong dalamhati, sa gitna ng kanila pong sitwasyon, sa kabila po ng kanila pong dinaranas, bigla pong si Jeremiah ay nag-declare po ng hope. Nag-declare po siya, sabi niya, there is hope. Meron pong pag-asa. Sabi po niya, maybe everything hurts. Pwedeng nasasaktan tayong lahat, but God gives me reasons that never run out. Yan po yung title po natin ngayon, no? Reasons that never run out. Dahilan na hindi po nauubos. At babalikan ko lamang po yung verse po natin. Dito po tayo mag-focus. Ito po yung mga reasons that never run out. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Ang ganda po nitong verse na to. Sa gitna po ng kalungkutan, sa gitna po ng pagdurusa, sa gitna po ng ang daming problema, paghihikahos, pagkagutom, bigla sabi niya, there is hope. Oo, nasasaktan tayo, but God gives us reason that never run out. So meron pong 3 unending realities that fuel our thanksgiving. 3 unending realities that fuel our thanksgiving. 3 hindi natatapos na katotohanan. Walang katapusang katotohanan na nag-fuel. Ano ba nag-fuel? Nagkagasolina. Okay? Nagbibigay sa atin ng dahilan para po tayo ay maging mapagpasalamat. 3 bagay po yan. His love never fails. His mercies never end. His faithfulness never changes. 3 mahalagang bagay. Litin lang po natin, no? His love never fails. His mercies never end. His faithfulness never changes. Isa-isahin po natin yan, mga kapatid. Una po, yan pong ibinigay na dahilan, God's love never ends. Kasi po, sabi, the steadfast love of the Lord never ceases. Alam po ba ninyo, yung steadfast love na binabanggit po dyan ay, sa Hebrew word po yan mga kapatid ay hesed. So it is pronounced as hesed. At ito po ay isang Hebrew word, kaya lang po natin binabanggit. Wala naman po tayo masyadong pakialam sa Hebrew word. Baka hindi naman po natin maintindihan po talaga yan, pero kailangan lang po nating minsan napabanggit para nadidig deeper po yung yaman, yung sustansya po ng salita. At yan po ay nagsisignify ng deep, loyal, active love, covenantal love. Merong pag-ibig talaga na
nakatipan po para po sa atin, sa bayan pong Israel. So, actually po, pag sinabi po nating deep love, loyal love, active love. Yung active love po kasi, mga kapatid, ano po yan kadalasan po, sanay na po tayo magsabi ngayon ng love you, tama po ba? Kahit po sa Facebook, yung mga lalaki sa lalaki. Ako medyo na-awkward lang, pero nasanay na rin po ako. Love you, parang gano'n. Iba kahit kapwa lalaki. So nagiging very expressive na rin po tayo doon po sa atin pong damdamin. Pero hindi po natin alam kasi dahil lagi pong binabanggit, gaano po kaya katotoo? Of course, yun lang pong tao na nagsabi o kaya po si Lord na nakakikita po ng atin pong puso. When you say, I love you, pwedeng po kang bibig. Pero ito pong pinag-aaralan natin na hesed, ang ibig po sabihin nito ay active love. Meron pong nakikita na gawa, okay? Meron pong nakikita na action kasama po nung love na meron po tayo. Actually, hindi po siya common na ginagamit po sa tao yung hesed o yung pong steadfast love. Pero makakapili din po tayo in the scripture na pwede rin pong somehow na ipakita po ito. Kagaya po ng pag-ibig po ni Ruth sa kanya pong mother-in-law na si Naomi, di po ba? Pinaalis na po siya, no? Dahil namatay na po yung anak ni Naomi. So sabi niya, wala ka namang responsibility na mag-stay pa sa akin, patay na ang aking anak, pwede ka na mag-asawa ulit, pwede ka na umalis sa puder ko. Pero ano pong sabi po ni Ruth? Hindi kita iiwan, I will never leave you. Your people will be my people. Okay? Where you die, I will die. Kung saan ka mamatay, doon na rin ako mamamatay. Grabe po yung loyalty, grabe po yung love, grabe po yung commitment, grabe po yung covenant ng love na ipinakita ni Ruth kay Naomi. So, love that is loyal, covenantal, committed, unbreakable. Hindi po nasisira. Okay, hindi po nababasag na pag-ibig. Ilang beses na po tayong umasa at nabigo, mga kapatid. Hello, mga young people. Kaya po yung mga young people natin, masyadong maingat yung mga young people natin, medyo umiidad na talaga. Okay? Salamat, nag-i-enjoy na lang sila sa career nila. Kasi mahirap po talaga na umasa at mabigo. Okay? So, kaya po dapat po see to it na talaga po magiging partners po natin sa buhay, mamahalin po talaga tayo. Meron pong love that is unbreakable. So si Jeremiah po is surrounded by ruins, but he held on to the love of God. He held on to God's love. Life may shake you, pwede po tayo talagang i-shake ng iba't ibang problema sa buhay, but God's love never lets you down. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. God's love never lets you go. So mga kapatid, tanungin po ninyo ako, why you are not consumed? Why we are not consumed, mga kapatid? Tanungin po ninyo ako. Why? Okay? Ang tanong po dyan, bakit hindi po tayo nalilipol? Okay? Kagaya po ng verse, yung term na ginamit po ng verse, not because we are strong, but because the love of God is stronger than the things that pull you down. Okay? Mga kapatid, yun po ang dahilan. Bakit hindi po tayo nakukonsume? Kasi nga po, yung pag-ibig po ng Panginoon nariyan, mas greater po yan kaysa sa mga bagay na nagpapabaksak po sa atin. Meron po ako nabasang isang kwento, isang mountain climber. Yung mountain climber, saan po ba maakyat yan? Sa building. Tama po yan, sa building po maakyat yan, mountain climber. Yun po yung building climber, saan po maakyat? Sa bundok. Tama po kayo. Nagkabali-baligtad na tayo. Turong-turo po kayo talaga. Sino po ba nagturo po niyan sa inyo? So, yung mountain climber, siyempre, umakyat po siya ng bundok. Kahit po yung napaka-stiff na bundok, siyempre,
Gusto po talaga niya makakyat doon po sa pinaka-peak, ano? Kaya po kahit napaka-stiff talaga akyatin po niya. Pero bigla po siyang nadulas. Muntik po siya ba-aksidente at pwede po siyang magkaroon ng fatal fall. Grabe pong aksidente po yan. Pag gulong-gulong po kayo, tapos ang sumasalo po sa inyo ay mga bato. So grabe po yan. Pero alam po niya, nagbigay po siya ng testimony kasi po nabuhay po siya. Nung bumabaksak na po siya, nakahawak po siya sa isang lubid. Okay? Pero ito po yung testimony po niya. Bakit po siya nabuhay? Okay? Sabi po niya, I didn't survive because I held the rope tightly. Sabi niya, hindi ako naligtas dahil nakahawak ako ng mahigpit doon sa rope. I survived because the rope was strong enough to hold me. Hello mga kapatid, alam po natin yung analogy po niyan. Sabi niya, hindi ako nakasurvive dahil nakahawak ako ng mahigpit. Kadalasan po kasi, di ba, parang pinagmamalaki natin. Talagang nakaligtas ako kasi ang galing ko nakahawak agad ako. So nadulas lang ako pero hindi ako bumaksak. Pero siya, sabi niya, nakahawak ako pero ang pinagpapasalamat ko, nakasurvive ako kasi kaya akong hawakan nung lubid. Yung bigat ko, kaya niyang dalhin. So yung rope po na yan ay naglalarawan po ng pag-ibig po ng Diyos. We don't make it through because our grief is strong, pero nakalampas po tayo mga kapatid because His love is unbreakable. Hindi po naputol po yung lubid. Okay? Okay, pwede nating tanggapin, humawak po tayo, pero salamat po, very strong yung love ng Panginoon at kinaya po tayo talaga ng kanya pong pag-ibig. So you may lose your strength. Pwede po makaramdam po tayo na pwede na po nating i-let go ang buhay po na ito. Pero hindi po natatapos ang Panginoon sa paggawa po sa atin. So kahit po sa mga tao, people may fail you, yung po mga expectation po natin sa tao, pero sinusustain po tayo ng pag-ibig po ng Diyos. So ang buhay, pwede po tayong i-disappoint po ng buhay. Pero niyayaka po tayo ng pag-ibig po ng Panginoon. Ang mga kasalanan, pwede pong i-break po tayo, pero yung pag-ibig po ng Panginoon, ito po ang nagre-restore po sa atin. Ang pangalawa pong bagay, yung una pinag-aralan natin is about God's love, na hindi po nagpe-fail. Ang pangalawa po, God's mercies that are new every morning. God's mercies are new every morning. Ito po yung isang bagay na pinagpapasalamat po natin, ang kahabagan po ng Panginoon na bago bawat umaga. Kung ang tingin po ninyo, nagamit nyo na po yung habag ng Panginoon this day, tapos sabi natin, ay baka wala na bukas, you are wrong. Kasi po hindi po ganon ang mercy ng Panginoon. Sabi po, His mercies never come to an end. Ano sabi sa song? They are new every morning. So His mercies never come to an end. Hindi po natatapos ang kaawaan. Iba yung pag-ibig pa, iba pa itong kaawaan. So kung ang tingin po natin, nagamit na po natin yung habag ng Panginoon, yung awa ng Panginoon, don't worry. Sabihin mo sa katabi mo, don't worry. He give you a fresh batch tomorrow. Ibubuhos ulit ng Panginoon sa iyan bukas. At ang makikita po natin dito, ang mercy po ng Panginoon is not recycled. Okay? The mercy of God is not recycled. Yung ibig sabihin, yung ginamit sa iyo kahapon, parang gagamitin ulit sa iyo ni Lord ngayon. Tapos parang dahil nagamit mo na yung konti, medyo maliit na, medyo bawas na. So, the mercy of God is not recycled. The mercy of God is not leftover. Hindi po siya tira-tira. And the mercy of God is renewed. Ito po ay laging bago. Kaya po umaasa po tayo every single day na nahandun po yung biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan si Lord?
So you can thank God every day, you can thank God every single day kasi nahandun po yung biyaya po ng Panginoon. Every sunrise, makikita po ninyo ang liwanag. This is an announcement that God will start again in your life and His mercy is new this day. Grabe po yan mga kapatid. Naikwento ko na po sa inyo yata ito, no? Noong araw po na naminsanan po ako, kasi dati ang iniisip ko talaga, parang hindi sumasagi sa isip ko ang kamatayan. Hindi sumasagi sa isip ko yung pagtanda. Opo, sa totoo lang, kahit medyo na uubos-ubos na po yung banks talaga natin, hindi, totally ubos na po talaga. Hindi ko po iniisip ang pagtanda, hindi ko iniisip ang pagkakasakit, okay, ang panghina, lalo na po yung pagkamatay. Kala ko po immortal ako eh. So iniisip ko po na gano'n. Pero po naminsanan po ako, noon pong 2021, alam po ninyo, nagbago yung perspective ko. Hindi ibig sabihin na nawalan ako ng tiwala sa Panginoon. Pero lalo ako naging thankful sa God every day. Alam po ba ninyo, pag gumagabi, ano po ako negative po ako. Pag gumagabi, parang simbolo po siya sa akin ng kamatayan. So ayoko po ng dumidilim, ayoko po ng gumagabi. Pagka, alam po ninyo, lalo yung uulan, ang aga-agang dumilim, parang nakakaramdam po ako ng lungkot. Okay? Tapos pag natulog ako, iniisip ko, baka hindi na rin ako magising. Parang mga ganun po, mga ganung senaryo. Kaya po, pag nagising ako kinabukasan, mga 4 a.m., nagpe-pray po talaga ako ng pasasalamat sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, pwede na rin namang hindi ako nagising eh. Pero I am thankful that this is a new day, this is a new mercy na ibinigay mo sa akin, and I can start again sa araw na ito. Alam po natin, lahat naman po sa atin mga kapatid ay literate po sa computer. Tama po ba? Lahat naman po gumagamit, kahit po yung atin po mga cellphone. Minsan po, naghahang po yan. Tama po ba? Nag-freeze, o kaya po nagka-crash, okay? So marami po tayong experiences sa atin po mga gadget, sa atin po laptop. Pero alam po ba ninyo na meron pong reset button po yan? And the only thing na ginagawa po natin pagka nag-hang, nag-crash, nag-freeze, alam po natin ginagawa po natin? Nire-reset lang po natin yan. So God's mercy is the reset that meets you before your failures wake up. Okay? Siya po ang nag-meet po sa atin para po yung mga failure po natin, every time na tayo po ay parang gigisingin po ng atin po mga failure, nahandun po, reset button lang po yan, yung mercy ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo yung paglalakbay ng mga Israelita after po na makatawid po sila sa Red Sea, di po ba? At sila po ay nakalabas po ng Ehipto. Nung po sila ay nasa wilderness, binigyan po sila ng pagkain ng Panginoon. Ano po yung pagkain po nila sa wilderness? Mana, di po ba? Umuulan po ng tinapay. Provided po ang pagkain po nila. May provision ng Panginoon sa bawat araw. Pero alam po ba ninyo, yung old manna, hindi na po nila pinakikinabangan. Kung tayo po ay parang sanay na baka maubusan ako bukas. So dahil umulan naman ng tinapay, ipunin mo ng ipunin. Pero alam po ninyo, pag nag-ipon po kayo ng tinapay, nag-ipon po kayo ng manna, hindi na po siya pinapakinabangan the next day. So yung manna po couldn't be stored, it will be spoiled. Okay, masisira po siya. Why? Ito po ay pagtuturo po ng Panginoon na ang provision po niya is daily, not weekly, not monthly. So in the same way, ang Panginoon po, yung mercy ng Panginoon ay dumadating po talaga for today. Sapat po yung biyaya ng Panginoon na yan para makamtan po natin yan. He gives you exactly what you need for this day. And when sabi na po natin, dumating ang bukas, when tomorrow comes,
there is a fresh mercy waiting. Meron pa rin pong kahabagan ang Panginoon po sa atin. Ito pong mercy po na ito ay hindi po siya parang bakery na iniinit-init lang po yung tinapay, okay? Yung mercy ng Panginoon, bago po yan every sunrise. So if you failed yesterday, today is a new mercy. Meron po ba kayong pagkakamali in the past? Yung iba sabi niya, nagkamali na ako, edi dito na lang ako talaga. Nadapa ako, edi talagang hihigan ko na to. So, kinarir na po natin yung pagkakadapa po natin. If you failed yesterday, alam po ninyo, today has a new mercy. Merong bagong bagay na darating po sa atin na dapat po natin pagpasalamat sa Panginoon. Na-discourage po kayo last week, meron pa rin pong new mercy today. Na-frustrate po kayo sa inyo pong sarili, meron po kayong gustong gawin, hindi po ninyo naabot, still there is a new mercy. So ito po yung dalawang dahilan para makita po natin na meron po mga bagay that never runs out. At ito po yung dapat po nating pagpasalamat. His mercy resets your life daily. Ang pangatlo po, this is the last, God's faithfulness is our anchor. Isang bagay po na pinagpapasalamat po natin ito, verse 23b to 24, Great is your faithfulness, the Lord is my portion, therefore I will hope in Him. Jeremiah does not say, I will hope because things are improving. I will hope because problems are disappearing. I will hope because I feel good. Hindi naman po niya sinabi po yan no? Sabi niya, I have hope because God is faithful. Meron pong pag-asa kasi ang Panginoon po ay matapat. I will hope in Him. Ang pag-asa ko ay nasa Kanya lamang. So our hope is not in circumstances. Kapag gumaganda po ang takbo ng negosyo, gumaganda po ang takbo ng gobyerno, okay, nagiging maayos ang samahan ng community, ng ating family. It is God's character. Doon po tayo na-establish. Ito po yung sandigan po natin. Ito po yung matibay po nating pinaniniwalaan. Kaya po may hope. Yung character po ng Panginoon na siya po ay faithful. Sabi po ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Huwag po nating katakutan ang hindi nating alam na bukas sa isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Exactly, ito po yung ginawa po ni Jeremiah. Nagtiwala po siya sa character po ng Panginoon. Kahit wala pa pong sign of any improvement, kahit wala pa pong nangyayari, tumatanaw na po siya. There is hope because God is faithful. Alam po ba natin, pag sinabi po natin God is faithful, pag sinabi natin, Lord, naniniwala ako, matapat ka. Alam po natin, ang ibig sabihin niyan, He finishes what He started. Ang Panginoon, kapag nagsimula, tinatapos po niya yan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw lang ang hindi tumatapos ng sinimulan mo. Tayo lang talaga, tayo. So, ang mga tao, di po ba, siyempre, humahanga naman po tayo sa mga tao, they have finished the race well. Pero marami pong tao talaga, good starter lang. Good starter. Magaling lang po talaga tayo sa simula, pero hindi po natin siya masustain. But when it comes to God's faithfulness, pag sinabing God is faithful, He finishes what He starts. He keeps what He promises. Ginagawa po niya, yung binitiwan na po niya, yung sinabi po niya. Alam po ba ninyo, pag binanggit na po ng Panginoon, pag sinabi na po ng Panginoon, kahit po siya, binabantayan po niya yung salita po niya hanggang ito po ay maganap sa atin. Pag sinabi ng Panginoon, I will bless you, I will be with you, binabantayan din po niya yung salita niya na ito po ay mangyayari po sa atin. And when we say that He is faithful, He sustains what He holds. So this is the very word of God. Kaya po niyang i-sustain yung kanya pong sinabi. And He remembers what He said. Alam po ninyo, doon po sa mga kasaysayan, sa mga narrative po sa Old Testament,
Ang ganda-ganda na pag sinasabing, and the Lord remembers Noah. Okay? Nasa barko sila, pero noon talagang dumating na yung time para po sila ay lumabas ng barko. Sabi, and the Lord remembers Noah. Naaalala ng Panginoon yung kanya pong pangako. Hindi ibig sabihin makakalimutin si Lord, pero yung sinabing He remembers, yan po ay part ng kanya pong faithfulness. And because He is faithful, sabi po ni Jeremiah, the Lord is my portion. Ang Diyos ang aking bahagi, okay? Ibig sabihin ng siya ang aking portion, He is enough, He is my security, He is my inheritance, and He is my satisfaction. Siya ang pumupuno sa buhay ko, okay? Siya ang aking mana, siya ang aking seguridad. He is enough for me. Siya ay lubos para sa akin. Minsan daw po mayroong naglalakad na isang tatay kasama po yung kanya pong anak. Sabi po ng anak niya, Daddy, I'm scared I might let go of your hand. Siguro po crowded. Ang dami-dami po mga tao. Pero sabi niya, Daddy, I'm scared I might let go of your hand. Baka mabitiwan ko ang iyong kamay, ang dami pa naman tao, baka mawala ako. Pero sabi ng Daddy, don't worry about holding on to me. I'm the one holding on to you. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na mabitawan ako kasi sa totoo lang, ako ang may hawak sa iyo. Di po ba yung mga bata minsan nakakapit sa iyong pants, sa iyong short, di ba, habang naglalakad. Pero yung kamay naman niya ay hawak-hawak mo dito, di ba, sa braso. So hindi po natin binibitiwan. Kaya sabi po ng tatay, don't worry about holding on to me. I'm the one holding on to you. Hawak-hawak kita. That is God's faithfulness. Pwede yung grip po natin ay humina, makabitiw po tayo like a small child. Pero alam po ninyo, yung faith po natin sa God ay nahandoon at siya po ay naging faithful naman po sa atin. Yung grip po natin, nagpe-fail po yan. Pero si Jeremiah, balikan po natin, going back to Jeremiah, nakasurvive po siya, not because he was strong, but because God held him, the Lord holds on him. Hinahawakan po siya ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, kung hindi po tayo maka-forward sa kasalukuyan, dahil sabi nga po sa ating introduction, baka may nagpapatong-patong din po mga problema po sa atin. Trust His character. Magtiwala po tayo sa character po ng Panginoon. Kahit hindi po natin naunawaan ang Kanya pong ginagawa, trust His heart. Pagtiwalaan naman natin ang Kanya pong puso. Parang tingin po natin unstable ang mga bagay. Pero napaka-unchanging po ng faithfulness ng Panginoon po sa atin. Ito po yung pangatlong dahilan, bakit po hindi po natatapos ang dahilan para maging thankful po tayo sa Kanya. Okay? Ito pong November po kasi, it is about thankfulness. Ito po ay Thanksgiving month po natin. Sana po nakakabigay po ako ng inspiration po sa inyo para po lalo po tayo magpasalamat sa Panginoon at lalo po lumapit po sa Kanya. Si Jeremiah, he might be surrounded by distraction, pero nakakita po siya ng unending reasons para po magbigay ng pasasalamat. God's love never fails. God's mercy never ends. God's faithfulness never changes. Ito po ang tatlong bagay po na to. Pwedeng iba po ang titingnan po natin, baka hindi po tayo maging thankful. Halimbawa, ang tinitingnan po natin lang yung ating savings sa bangko, baka hindi tayo maging thankful. Okay, baka pag tinitingnan lang po natin yung takbo ng business natin, baka hindi tayo maging thankful. Pag tinitingnan po natin yung health po natin, baka hindi po tayo maging grateful to God. Pero pag tiningnan po natin itong tatlo po na to, it gives us a lot of reasons, so many reasons that never runs out. Hindi po ito nawawala and we can thank Him every day. Tayo po mga kapatid ay tumayo, tayo po ay
mananalangin sa Panginoon. Uncertain po talaga ang buhay, but God remains faithful. And His faithfulness gives us countless reasons to hope. Maaaring kagaya po tayo ni Jeremiah, meron po tayong mga experiences surrounded by pressure, weighed down by concerns, marami pong mga issues, unsure of tomorrow, baka tinitingnan po natin, parang napaka-gloomy ng bukas, okay? Napaka-gloomy, hindi lang po ng panahon, kundi po yung atin po sigurong future. But God is inviting you to come back to these three things that never run out. His love, His mercy, His faithfulness. Kung nasa season po kayo mga kapatid ngayon, where you need a fresh love, fresh mercy, or fresh strength from God, itaas lang po natin ang ating mga kamay sa Panginoon as a sign that you are returning to the source of mercy, to the source of love, and to the source of hope. Walang iba kundi ang atin lamang pong Panginoon. Hindi po natin kailangan mag-pretend that you are strong. Napatunayan na po natin, tumindig naman po talaga tayo sa atin pong sariling paa. Pero nakita din po natin, meron talaga pong isang makapangyarihang Diyos, meron talagang sovereign God, na siya lang po ang may control ng lahat ng bagay. Just come to God, just respond, and just lean on to Him. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Kayo po ay mabuti. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong kapangyarihan. Salamat po sa inspiration of your word. Ito po ay buhay, makapangyarihan, kumikilos sa amin pong puso. Thank you, Lord, dahil several times, nakita po namin in a very critical situation, critical experience, Panginoon. Nakasurvive po kami. Not because of our strength, but because of your mercy, but because of your love, Panginoon, dahil po sa inyo pong pag-ibig. Lord, ayaw po naming madaya ng anumang sitwasyon na nakakasurvive po kami because of our strength, dahil po sa aming pong resources, o kaya pwedeng sabihin po namin, natsambahan po namin ang buhay. Hindi po yun, Panginoon. Wala pong tsamba, kundi ito po ay appointment po ninyo, katakdaan po ninyo, Panginoon. In-orchestrate po ninyo, inayos po ninyo, Panginoon. So that we will be able to see your love, to see your hands, Panginoon, at work in our lives. At anumang sitwasyon po, Panginoon, na nahandon po kami, kung ito po ay nagdadala po sa amin, papalapit po sa inyo, Panginoon. It is a good thing, Panginoon. Mabuting bagay po ito, Panginoon. Dahil yung mabibigat na karanasan, dinala po kami, Panginoon, sa pagtitiwala at paglapit po, Panginoon, sa inyo. Continue to work in our midst, to continue to work in our lives, in our families, Panginoon. Doobin po ninyo, magkaroon po talaga kami ng fresh start with a new mercy, of course. At kami po ay umasa, Panginoon, sa inyo pong gagawin na makabuluhan, meaningful, significant sa amin pong buhay. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.